Mga tanga. Yan, ang hirap kasi sa mga bugok, no? Sa mga bugok at mga tanga. Ang bilis maniwala. Kaya naman, kung anong sabihin ng mga kanilang mga puon, naniwala naman kaagad sila, di ba? Yan. Okay, malapit na. Yan. Bira naman kasi, ang dami-dami kong post. Hindi ko tuloy makita yung hinahanap ko. So, sobrang dami kong post. Yan. Okay. Grabe. Dali, research ko na nga lang kaya. Yan. Dami kong post. Super dami. O, kita mo, sinabihan na nga kayo mabuti pa itong si Noel Duterte. Etong pinsang buo ni na Sara at pamangkin ni Digong. Sabi niya, Noel Duterte, Dear Davao City, Rodrigo is not going to go home anytime soon. He's going to be at The Hague for a while, then somewhere else should he get convicted. My unsolicited advice, don't waste your votes on him on Monday. He won't be able to claim the victory seat anyway. And you'll just make City Hall more chaotic than it already is. You have a chance to take a different road. Try it. Skip the Dutertes this round and see what happens. Yan po ang sinabi ni Noel Duterte. Pamangkin ni Digong. Yan, oh. Mabuti pa yung pamangkin ni Digong, no? Matino. No? Matino po siya at ikinahihiya po niya ang kanyang uncle. No? Kinahihiya niya ang uncle niya. Kasi aminado po siya ng uncle niya ay killer. Aminado siya, no? Noel Duterte. Aminado po siya. Yan. Nalulungkot siya para sa mga tao sa Davao. Kasi hindi pa daw nagigising. No? Yung mga tao sa Davao. Pero ang alam ko, marami na rin mga tao sa Davao na gising na no? Madami na rin. Yan. Ang sa Davao kasi, ang problema kasi sa mga Davaoenyo, yung mga nandoon, hindi sila nakakarinig ng yung tamang balita. Ang naririnig nila puro fake news. Yun yung pinipid sa kanila, no? Puro fake news. Wala silang naririnig na tamang balita. Kaya hindi nila alam yung dami ng ginagawa ng Pangulo, kung paanong ang Pangulo natin napakaraming natutulungan, kung ano mga programa ng gobyerno, hindi alam ng mga Davaoenyo. Kasi nga sila bombarded sila ng fake news. Puro fake news. Umaga, tanghali, gabi, fake news. Tapos ang mga papakinggan, mga DDS vloggers, DDS influencer, puro hatred, puro sama ng loob, puro paghiganti, puro galit kay PBBM, lahat puro ganun. Kaya walang maganda, no? Walang magandang namumutawi sa kanilang mga bibig, walang maganda na instill, no, sa kanilang isipan, at walang maganda na kumbaga nami-meditate nila, walang maganda, as in wala, no? Puro lang kasinungalingan. Kasi nga yun yung kanilang mga sinusuportahan, sinungaling, no? Yan. Kaya ganun yung nangyari. Sinungaling ang sinusuportahan at ang pinipid sa mga Davaoenyo ay puro kasinungalingan. Diba? Hindi ko makita, sobrang dami kong Sandali, i-research ko na nga lang. Research ko na lang, Yan. Okay, research ko. Ito. Ito.
Yan, okay. O, tingnan natin kung ilan ang natapos sa Build program ni Duterte. Yan. Yan, ito. So, ito. Ang sabi po ng DPWH, alam niyo na to palagi ko na itong sinasabi, no? Sa 119 na ipinangako daw ni Duterte, ay 12 lang daw ang tinapos, no? Yan. Only 2 months left before Duterte administration steps down. Ang kanyang official ay nagyabang, no? Nagyabang at nagsabi na golden age of infrastructure daw, no? Ang sinasabi nitong official niya. Alam niyo na kung sino yung official na yan, no? Sa DPWH. Na itong pinangako daw ni Rodrigo Duterte, golden age of infrastructure, no? Pero, reportedly, mga kaibigan, despite a report by the Department of Public Works and Highways, DPWH, that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date, totaling to 70.65 billion or 1.4% of the 5.08 trillion total cost of investments to complete the 119 IFPs. 119, 12 lang ang tinapos. 1.4%. Yan ba yung build ni Duterte? Galing yan sa DPWH. Binalita ng GMA. Di ba? Ano masasabi niyo dyan? Yan ba ang dapat na kino-continue? Dapat ba i-continue yan, yung ganyang klaseng trabaho? Puro korupsyon. Korupsyon na nga, bagal pa. Kaya siguro mabagal dahil corrupt. Tapos, alam din ng Duterte, no? Sinabi niya mismo na nakawan, puro daw ghost project sa DPWH. Alam ni Duterte. Pero wala siyang ginawa. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Diba? So, ngayon, anong masasabi niyo? What can you say? Anong masasabi niyo? Sige nga. Ano masasabi niyo? Mga DDS, ang China na lang kayo tumira at magpauto. Tama. Mga DDS sa China kayo tumira at magpauto. Diba? Oy, walang alam si Apricot. Sabi ni Apricot, sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ano action niya ngayon? Ba? Hindi mo ba alam? Ang dami na nangyari. Hindi mo ba alam? Ang dami na, no? Mga kinasuhan at meron ng mga na-freeze na mga ari-arian. Meron ng nabawi na ari-arian. Marami nang natanggal at nakasuhan. Hindi mo ba alam? Abay, napakatanga mo naman. Ang tanga mo. Makinig ka kasi ng legit na balita. Huwag kang puro influencer nyo, no? Huwag kang puro DDS influencer, si Maharlika, nakikinig ka kay Harry Roque, nakikinig ka na yung mga Joey, ng mga Sas, mga Kukulukoy, nakikinig ka sa mga real talker, puro mga fake news, nakikinig ka sa mga Jimmy Bondok, mga Vic Rodriguez, nakikinig ka kung kani-kanino mga influencer ng mga DDS, mga walang ginawa, kundi
paggalitin kayo, taniman kayo ng galit, hatred sa puso nyo, hanggang sa kamukat-mukat nyo, magising na lang kayo, puses na kayo ng dyablo. Diba? Puses na kayo ng dyablo. At ang dyablo ang nagpapaikot sa mga utak nyo. Isang araw, magigising na lang kayo. Nandun na kayo sa bubong na exorcist. Bakit? Kasi puro kayo galit, puro kayo hatred. Yan ang mga nai-exorcist. Sinasaniba ng masasamang espiritu. Mga dyablo. Oh. Ingat-ingat kayo. Tingnan nyo yung nangyari sa lugar nyo. Oh. Sa kaka-BBM resign nyo, nagkasunog. Oh, 2 beses nagkasunog. Nagkalipol. Hanggang ngayon, di pa nawawala yung lindol. Maya-maya, lumilindol. Magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo. Magsisi na kayo. Ang masama pa nito, nadadamay yung mga mabubuting tao. May mga mabubuting tao sa Davao, sa Cebu, nadadamay dahil sa mga kasamaan nyo ng mga DDS. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng dilubyo ang inyong lugar. Kayo na mga DDS ang dahilan. Dahil sa ang sasama ng bibig nyo, minumura nyo ang Diyos, kinukurse nyo ang Diyos, ayan ang nangyari sa inyo. Mga DDS. Tapos kumanta pa yung lukring ninyo, yung vice-presidente nyo, kumanta pa. Apoy daw. Kayo daw yung apoy na hindi mapatay. Bad lyrics, demonic singer, demonic lyrics, demonic singer, demonic environment. Di ba? Kaya ang nangyari sa inyo, nagkakatotoo. Na talagang kayo ang apoy na hindi mapatay. Impyerno. Di ba? Kayo ang apoy na hindi mapatay. Impyerno. Nagkakatotoo na yan sa buhay nyo. Kaya ingat kayo mga DDS. Ingatan nyo yung mga sinasabi nyo. Yung mga panunglo, yung inyong panunglo kay PBBM, yung pangkukulam nyo kay PBBM. Meron pa kayong video na yung picture ni PBBM, tapos dinadasalan ninyo pagkatapos inaanuhan nyo ng mga kandila. Nakapalibot kayo na parang mga kulto. Tapos yung mga kandila nyo, pinapatakan nyo yung picture ni PBBM. Tapos kung ano-anong sinasabi nyong dasal na si PBBM ay maganon. Sa tingin nyo ba hindi yan Sa tingin nyo ba simple lang ginagawa nyo? May yan, merong consequence yan sa ating spiritual realm na tinatawag. Hindi nyo alam, may consequence yan. Kaya kita nyo anong nangyari sa inyo. Gaba. Agabaan. Diba? Kaso, kawawa lang yung mga nadadamay na mga matitino na hindi naman gumagawa ng mga ganun. Kawawa sila kasi nadadamay sila sa ginagawa niyo. Diba? Magbago na kayo. Ang dami niyong ginagawang kalokohan Ang dami niyong ginagawa. Nagbabiral sa TikTok, nagbabiral sa Facebook. Picture na PBBM, Pinapatakan niyo ng mga kandila, nakaikot yung mga DDS, Tapos dinadasalan si PBBM na matsugi na daw. Matinong tao ba yan? Matino ba kayo? Gawain niya ng dyablo. Gumagawa kayo ng ritual ng dyablo at binabasbasan kayo ng dyablo. Be careful. Yung ginagawa nyo, hindi nyo alam. May balik yan sa spiritual realm. May balik yan sa buhay nyo. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Kaya habang
Habang ginagawa niyo yan at hindi kayo tumitigil at hindi kayo nag-repent, hindi kayo humihingi ng tawad, patuloy ang dilubyo. Patuloy ang dilubyo sa lugar ninyo. Hanggat hindi kayo humihingi ng tawad sa Diyos. Kaya ingat kayo mga DDS. Patuloy ang dilubyo sa inyong mga lugar. Sabi ko sa inyo ginagawa nyo lang simple ang mga bagay-bagay. Hindi simple ang mga bagay. Napaka-powerful ng ating bibig. Yan ang sinasabi sa Biblia. Pinakamaliit na part ng katawan, pero napaka-powerful. Pero hindi nyo alam yan kasi hindi man kayo nagbabasa ng Bible eh. Wala naman kayong Diyos. Hindi naman kayo naniwala sa Diyos eh. Dahil ang Diyos nyo, ang mga Duterte. Wala naman kayong Diyos eh. Hindi ako naniniwala na may Diyos kayo. Kasi kung may Diyos kayo, hindi nyo ipagtatanggol ang mga pumapatay ng tao. Dapat ang pinagtatanggol nyo, yung mga nabibiktima, mga nabiktima ng war on drugs si Duterte, na hindi naman talaga, wala naman talagang kinalaman. Napakadami niyan. Pero kayo, ang pinagtanggol nyo, yung pumatay. Pero yung biktima, hindi nyo pinagtatanggol. Humihingi kayo ng hustisya para doon sa killer. My God! Killer! Doon sa naging dahilan para mamatay ang 30,000 katao. Yun ang hinihingan nyo ng hustisya. Hustisya para sa kanya? Paano naman yung hustisya para sa 30,000 na namatay? Paano naman yung hustisya para sa mga pamilya ng namatayan? Diba? Baliko ang utak ninyo, mga DDS. Baliko ang utak ninyo. Ito sasabihin ko sa inyo tandaan nyo sasabihin ko. Tandaan nyo to. Hanggat hindi kayo nagre-repent sa mga kasalanan niyo sa Panginoon, yung mga ginagawa ninyong pangkukulang kay PBBM, yung lugar ninyo, patuloy ang dilubyo. Patuloy ang lindol, magkakaroon pa yan ng mga maraming lindol at sunog. Hanggat hindi kayo nagre-repent sa Panginoong Diyos sa mga ginagawa niyong katarantaduhan. Biruin nyo, kinukulam nyo talaga si PBBM. May naririnig pa ako, dumadaan sa TikTok ko, nagdadasal siya, lalaki. Nagdasal, salamat Lord. Paanohin daw yung Malacanang daw, yun daw sa bahay daw ni PBBM, ni Romualdez, para daw matsugi. Nag-ano pa siya, salamat Lord. My God, sa tingin mo, ikaw yung dasal mo ay igagrant ng Panginoon. Sa tingin mo, pagbibigyan ng Diyos yung dasal mo? Nagdadasal ka ng masama sa kapwa mo. Sa tingin mo, pagbibigyan ka ng Diyos. Sa tingin mo, matutuwa ang Diyos na nagdadasal ka? Na matigok na si PBBM, si Speaker Martin, na magkalindol pagkatapos bagsakan para matigok. Sa tingin nyo ba mga DDS natutuwa sa Diyos? Kaya ito sasabihin ko sa inyo hanggat hindi kayo nagre-repent sa lahat ng mga ginagawa nyo, hanggat hindi kayo humihingi ng tawad sa lahat ng mga pangkukulam nyo at pagtutunglo ninyo kay PBBM, patuloy ang mga lindol, ang mga sunog, dilubyo sa lugar ninyo. Ang nakakaawa lang ay ang inyong mga kapitbahay, na mga matitino naman, na hindi naman gumagawa ng ganon, nadadamay dahil sa inyong kagapuhan. Diba?
Yun ang totoo. So guys, maraming salamat meron lang akong gagawin, no? Maraming po salamat sa panonood. Salamat po sa mga pro PBBM, sa mga loyalista, sa mga Marcos supporters, sa mga kakamping, sa mga dilawan, at maging salamat na rin sa mga DDS na mga bugok, no? Mga bugok na DDS para magkasilbi naman kayo, paki-double tap naman itong ating video, no? Double tap para kayo ay makapag-like. At paki-share na rin mga bugok na mga DDS para magkasilbi naman kayo. Nood kayo ng nood dito sa channel ko. Hindi naman kayo nagla-like. Wala naman kayong silbi. Paki-double tap at paki-share na rin para kayo ay magkasilbi, mga DDS, no? Maraming po salamat sa mga Marcos supporters, no? Heidi AC, Marcos supporter ako. Salamat. Jason Reyes, salamat, no? Maraming pong salamat sa mga nanonood ngayon. Bye-bye!